We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag Southern Mindanao o Caraga Region. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Hatod namo ang mga importanteng balitang lokal sa South Central Mindanao. Kini ang pinakahalapad nga pagbalita gikan sa Northern ug Western Mindanao. Aniya na mga unang balita. Kapulisan sa Northern Mindanao nga adunay banay nga midagan karon sa barangay and Sangguniang Kabataan Elections 2023 posibleng madestino sa laing lugar. Security deployment ngadto sa Orange Code area sa rehiyon ginaplastar na sab. Ani ang report ni Cyril Chavez. Ginatun-an karon sa buhatan sa Police Regional Office 10 kung unsa ang mamahimong pinal nga deployment sa matag pulis sa rehiyon karong nagsing-abot nga barangay and Sangguniang Kabataan Elections karong Oktubre. Sumala sa Pro 10 nga ilang ginatun-an ang posibilidad nga mag-reassign ngadto sa laing lugar ang mga personahe niini nga adunay banay nga midagan isip kandidato karon nga piniliay. Kini ang usa sa mga lakang nga ilang pagahimuon aron malikayan nga malambigit ang kapulisan sa eleksyon. May mga issues before that na kung saan nakasuhan ang ating mga kapulisan dahil nasa involvement nila sa politics. We have been reminding our personnel to stay apolitical at hindi makialam sa activity ng politicians or something to do with politics. Kung sumuway sila, ay buntot nila, hilang nila. But we will never tolerate this. Samtang hinay-hinay na sab nga ginaila sa kapulisan ug COMELEC ang mga barangay sa rehiyon nga angayang bantayan karong eleksyon tungod sa init nga mga political rivalries. Buot sa kapulisan nga walay election-related violence nga mahitabo sa rehiyon, sukad karon hantod matapos ang pag-ihap sa mga boto. Hugot sab ang ilang seguridad nga ipatuman, labi na sa Lanao del Norte Province. Labi pa nga sa Gunson na nga nakarecover ang kapulisan og mga eksplosibo sa lugar. Una sa lungsod sa Pantar ug ning bag-o lang sa syudad sa Iligan. Hinoon, dili pa maestablisal sa otoridad kung may kalambigitan ba sa eleksyon ang maong mga hulga. Nag-create din tayo ng red team to ensure na itong mga tao natin ay most of the time nandoon sa kanilang beat o kanilang posting. Not only yung red team na physically pupunta yung mga inspection team natin doon, but we have also yung online monitoring. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV. Naglaom ang Department of Tourism Region 11 nga mas daghang turista pa ang maagni atol sa paglusad sa bag-ong tourism brand sa rehiyon. Atong sayron sa report ni John D. Esteban. Be captivated by the beauty of it all. Davao. Diversity is our beauty. Kini ang bag-ong tourism brand sa Department of Tourism Region 11. Gihuli pa niini ang Islands to Highlands. Gipasabot ni DOT 11 Regional Director Tanya Tan nga ang bag-ong brand nagkanayong mas maagni pa ang mga turista nga mobisita ug i-experience ang Davao. Labaw pa sa mga nindot nga talanawon, ingon man ang managlahi ug mabungahong kulturag tradisyon ang madalit sa rehiyon. Our beauty is in our diversity. And our diversity goes beyond the different landscapes in our region.
It is seen in our rich heritage, our bold innovations, our nature's harvests. And there is diversity in our language, our industries, our entertainment, and adventures. Kabahin kini sa mas gipakusgang kampanya sa pagpromotar sa turismo sa Davao Region. Kabahin sab sa maong brand ang pagpalambo pa sa mga ginadalit na produkto sa nagkadaiyang lugar sa rehiyon. Nakatutok usab sila sa pagpalambo sa MICE o ang meetings, incentives, conferences and exhibitions ug medical and wellness tourism. So you can come visit, you can always come back and visit because there will always be other things to offer. Dugang litan, positibo ang dagan sa turismo sa rehiyon. Gani duna na kini 1.8 million tourist arrivals sa unang semestre karong tuiga. Positibo kini nga makabot ang 2.8 million tourist arrivals para sa tuig 2023. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa At Home with GMA Regional TV. Mga tindera og bulak duol sa Gaston Park ug St. Agustin Metropolitan Cathedral sa Cagayan de Oro City ang gibisita sa Task Force Demolition ug Barangay Council human nga nakalapas na sila sa sidewalk ordinance. Ani ang report ni Cyril Chavez. Gilibot sa mga personahe sa Task Force Demolition Group sa Cagayan de Oro City LGU ang mga flower vendor sa Barangay 1 sa Cagayan de Oro City. Tungod ilang naobserbahan ang paglapas kuno niini sa pulisiya nga ginapatuman. Sa mong inspeksyon, ilang napamatud-an kuno nga nanubra ang mga vendor sa ilang mga display. Subay sa ordinansa sa syudad, kinahanglan nga aduna gyapon sidewalk nga pwedeng maagian sa katawhan o dili dapat mulampas sa kalsada ang ilang display. Dahil ang mga tao nasa di naman makagi sidewalk, so nanas dalan mo agi. Ngunang kung dunay mag-right turn di agikan sa tulay paingon sa katedral, medyo maapiki gyud ang pag-agi. Among nakahinabi ang mga tindera sa mga bulak o sila mismo aminado sab sila sa ilang paglapas sa pulisiya nga ginapatuman sa LGU. Mga gahi mo kog ulog yun ni mga bulakan. Since pa yun sa pagsugod yun nako mao ginay problema diri sa barangay. Karon nagkasinabot non jud mi na namigi pirmahan nga hinluon jud dinhi wala nay magkuan mga stand kay tagaan mig multa. Bahad sa LGU nga masakpan pa kini pagbalik kumpiskahon na ang ilang mga baligya. Nako lang painumdum sa tanan no nga namaligya diya sa Taplin, namaligya gitugutan nga ugon sa limit nga gihatag sa inyo palihog lang sunda kay lugar sayon para sa inyo kay dili ma-confiscate ang inyong baligya sayon sab sa enforcement unit kay dili na kinahanglan nga hunungan pa ikarga. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV. Nakaplagan sa pipila ka mananagat ang patayng lawas sa usa ka 21 anyos nga lalaki sa lawod sa Davao City. Ani ang report ni Jandy Esteban. Gidala sa 69 anyos nga mananagat nga si Tatay Teresito ang patayng lawas sa usa ka lalaki dinhi sa baybay sa Purok 5, Barangay 76A sa Davao City. Dihang iya kining nakita nga naglutaw-lutaw sa lawod samtang nangisda. Alas 5 Martes sa buntag. Mitabang kaniya ang higala nga si Sunny. Ang lalaki naka-short pants o gray o yellow nga sando. Dahil kami sa bangka din, yung ato kong laod na. Nya, builo-builo dagan. Nya, paglingin ako, na may hilo akong nakitan. Di akong dituyukan. Pagtuyo ko na ako, uy, patay man eh. Iya naman kung tawag unya. Ingon man sa sakuan na. Ikarga na lang po daw siyang bangka. Ako nisakay ko siyang bangka. Akong gialsa. Unang nakakita gyud sa patayng lawas nga naglutaw-lutaw dito sa kadagatan mao si Tatay Teresito. Unsa ganito ka layo san? Mga 300 meters jud kay dili pa man kayo sa ingon nga loud kayo diri ra man daplin. 300 meters. Mao nang gitabangan nila nga kargahon ang patayng lawas dinhi nila gikarga sa bangka ni Tatay Teresito. Walay nakaila sa maong lalaki sa lugar. Dili mi kaila to, ma'am. Dito taga dinhi? Dito taga diri. Wala po, ma'am. Wala po ko kaila to. Dito taga diri no. Tanaw nimo. Kaya kung taga diri, madali man to mailan. Sumala sa kapulisan, posibleng nalumos ang maong lalaki. Posibleng ang cause injury niya ni ma'am is drowning. Pero if i-suggest namo sa pamilya pohon kung mailan na magaling nga ipa-undergo ang victim sa autopsy
para mahibaw ang ginato kung sa gyud ang tinuod nga hinungdan sa iyang kamatayon. Hinoon, pagka alas 10 sa buntag, miabot sa San Pedro Police Station ang nagpailang amahan sa biktima. Ang lalaki giilang si Charles John Loregas, 21 anyos, taga Purok Manggahan sa susamang barangay. Martes sa kadlawon kini nawala hangtod sa patay na kining nakaplagan. Problemado matod pa ang biktima dihang uwahig kini nakastorya sa kabanay. Gipadapli na sab sa kapulisan ang ginalantaw nga foul play sa hitabo. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Ginauhag karon sa mga eksperto sa mata ang publiko, hilabi na ang mga dunay sakit nga diabetes nga magpa-vision screen aron malikayan ang mga sakit sa mata nga pwede magresulta sa pagkawala sa pananaw. Ani ang report. Sa edad nga 54 years old, nakasinati na og paghanap sa iyang pananaw ang mekaniko nga si Erickson. Gani duna na daw siya mamatikdan nga mura og mga itom-itom sa iyang pananaw. Tungod nagababag na kini sa iyang pang-adlaw-adlaw nga panginabuhian. Dayon kini nga nagpa-check up sa doktor. Dito na niya nariskubrihan nga aduna di ay siya diabetic retinopathy, usa ka sakit sa mata nga pwede magresulta sa permanente nga pagkawala sa pananaw. Down talaga ako, pati negosyo na ko sa bundok. Hindi na akong kasaka kay makaakyat kay hindi na ako kakita. Apan unsa ba ang hinungdan og sintomas sa diabetic retinopathy? Ang diabetic retinopathy sa isang komplikasyon ng diabetes na sumisira sa ating mata o sa ating paningin, no? Well, ang early symptoms ay yung paglalabo ng paningin at an early age. Minsan nagkakaroon ng mga floaters. Pag may floaters, yung may nakikitang itim-itim sa paningin. Busa ginauhag niini ang publiko, ilabi na ang mga dunay sakit nga diabetes nga magpa-screen sa ilang mata aron malikayan ang permanent blindness. We promote the early screening, no? So yung mga may diabetes, kahit na normal ba ang kanilang paningin, kailangan masilip o ma-examine ang retina nila kahit normal pa ang paningin. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako, si Kent Abrigana, para sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, nakagawas na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Ineng. Ulahing namatikdan ang Bagyong Ineng sa gilayong 1,240 kilometers east-northeast sa extreme northern Luzon. Aduna kini kusog sa hangin nga ana sa 55 kilometers per hour. Base sa wind forecast sa Metro Weather, ginapuntirya sa bagyo ang eastern coast sa nasud Japan sa mga sunod nga adlaw. Gikonsiderar kini sa Japan Meteorological Agency isip usa ka tropical storm o adunay international name nga Yunyu. Bisan og nakagawas na ang Bagyong Ineng, padayon gihapon niining ginabira og ginapakusog ang hanging habagat. Karong buntag sa Mindanao, lauman ang pag-ulan sa pipila ka lugar sa isla base sa rainfall forecast sa Metro Weather. Magpadayon kini nga sitwasyon hangtod sa hapon nga mas halapad na ang makasinati og pag-ulan. Kanang makita ninyong color orange ug red sa mapa, pasabot ni ana posible ang heavy to intense rains, busa mag-igmat sa posibleng baha ug landslide. Mga kapuso, karong buntag, atong makahinabi ang alternative rock band nga Wicker Moss. Usa ka unique nga banda nga dunay mensaheng dala sa ilang bag-ong kanta alang sa kapuso viewers sa Mindanao. Mga kapuso, ato silang mas ilailahon sa akong pakiginabi kanila sa Spotlight. Hello Wicker Moss, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Pakibati naman ang mga kapuso viewers dito sa Mindanao. Good morning sa lahat ng mga kapuso ko dito sa Mindanao. Guys, congratulations sa newly released homecoming single na Babalik. Wicker Moss is a unique name para sa isang band. Pwede ba naming malaman kung saan nagmula ang pangalan na ito?
Para unique nga naman. Kasi ang hirap ng banda sa nagawa ka ng pangalan biglang meron nakapalang pangalan sa buhay, hindi mo. Ito we're sure na wala kasi it's just a naming thing of it. It's 2 words. How does it feel after 18 years reunited na kayo with ALTG Records? It's nice to have someone to have your back po. At finally, magkakaroon kami siguro ng bahay para gumawa pa ng mas maraming music. Among all music genres, bakit alternative rock ang naging trademark ng Wicker Moss? Kumbaga, yung mga nagagawa namin kanta, parang dun siya pumupunta sa alternative sound. Pero as collectively, iba-iba talaga yung influences namin. Siguro pag nagsasama-sama lang yung mga influences namin, tapos pag nag-arrange ng song, yun na yung lumalabas, yung alternative na sound. Ano ba ang mensahe ng kantang Babalik at ano o sino ang naging inspirasyon ng banda para mabigyang buhay ang bawat lyrics ng kanta? Mga song, yun yung nagawa niya ng kanta. Parang gumawa lang siya ng kanta na it's a love song. Pero usually kasi yung love song deals with moving on or getting back together or being in love. Walang masyadong nagtatakin nung nararamdaman ng lahat. Especially after the breakup. Siyempre, hindi namin pwedeng palampasin ang moment na ito. Pwede ba naming marinig ang Babalik from you guys? Inaamin kong nagkamali ako, ngunit ang lahat ng ito'y babalik sa'yo. Ayan po. Streaming na ngayon ang Babalik sa lahat ng digital platforms worldwide. Please invite our Kapuso viewers na makinig at patuloy kayong suportahan. Ayun, mga Kapuso, pakinggan niyo po yung kanta namin, Babalik, sa Spotify at sa lahat ng streaming platforms. Sana makarelate kayo sa kantang to. Samahan kayo ng Wicker Moss sa sakit at sa dusa. Yeah, got your back. Got your back, fam. Mga Kapuso, standby lang kay Babalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Sa paghapak sa bagyong Haikui sa Taiwan, nakuhaan og video ang usa ka SUV nga daw ginatulak pa atras sa kakusog sa hangin. Sa kakusog sa hangin nga dala sa bagyong Haikui, makita kining usa ka SUV nga daw miatras. Epekto di ay kini sa kusog nga hangin nga hatod sa bagyong Haikui nga miigo sa Southeast Taiwan niadtong Domingo. Nakuhaan sa mga tao nga anasulod sa usa ka restaurant sa Taitung, Taiwan. Samtang gikuso-kuso kini sa bagyong Haikui. Naglandfall ang bagyong Haikui sa bukirong bahin sa Taitung. Ang Taiwan ang wala makasinati og bagyo sa milabayng 4 ka tuig. Kini na ang unang bagyo sa nga ilang nasinati. Sa tala sa Fire Department, 5 ang nasamdan sa bagyo. Hinoon, walay kinabuhi nga nakalas. Miabot na sab sa 7,000 katao ang nahiklin sa otoridad, una man naglandfall ang bagyo. Halapad nga pagbaha na sinati sa Spain. Dagang kalsada ang nadanyos og tulay nga nagaguba. Sa aerial footages nga kuha sa Madrid Emergency Helicopter, makita ang milapaw nga Alberch River, epekto sa torrential rain nga miigo sa central Spain nga naghatod og pagbaha. Tibok gabi nga nagpahigayon og rescue operations ang Guardia Civil officers sa mga residente nga na-stranded sa ilang balay nga anaa na nagtinir sa rooftops tungod gilukop na sa baha ang palibot sa El Alamo sa Madrid region. Pipila ka kalsada sab sa Madrid ang sarado tungod dili maagian samtang daghang tulay ang gibanlas sa baha. Sarado sab ang subway lines ug high-speed train connections sumala sa otoridad. Sa ulahing tala sa otoridad, miabot sa 2 ka tawo ang patay samtang 2 sab ang missing nga hatod sa baha. Gikoronahan na ang bagong Mr. and Msterism Jansan 2023 nga kabahin sa mga aktibidad sa 25th Tuna Festival sa General Santos City. Samtang daghan sab ang gikilig dihang nangharana si sparkle artist Luconde atul sa pageant. Ani ang report ni Just Tony Humamil.
Nag-indigay silang tagsa-tagsa ka mga tuna festival attire ang 20 ka mga candidates sa Mr. and Miss Tourism Jensen 2023 sa Coronation Night nga gipahigayon sa Lagaw Gym sa General Santos City niadtong Sabado. Napulo ka candidate sa male category ug napulo sab sa female category ang nagtigi. Gipakita nila sila mga festival attire ang abundang nga yamang dagat sa syudad sama sa isda, corals ug uban pa. Doon na sab sila tagsa-tagsa ka mga advokasya alang sa pagpreserba sa kadagatan. As a sustainable metro city, let us be equal warriors of the beauty and bounty of Sarangani Bay. Nahimong elegante sab ang mga candidates sa ilang evening gown ug formal wear. Dayon gipili na ang top 5 finalists. The best thing about Jensen is it is not defined by our infrastructure. It is about the people who call it home, and that is us. Gibida sab sa top 5 finalists ang ilang swimwear. Ug una gianunsyo ang mga midaog. Mirampa sa ulahing higayon ang mga candidates suot ang ilang formal wear and gown. Our Mr. and Miss Tourism 2023! Sa katapusan, napiling Mr. Tourism Jensen 2023 ang 20 anyos nga si Francis Bangkaya sa Barangay San Isidro. Napiling Miss Tourism Jensen sab ang 22 anyos nga si Iona Servinio sa Barangay Fatima nga usa ka respiratory therapist graduate. As a sports advocate, as an athlete also, I would like to campaign for inclusive sports development. Meron sa atin basketball at boxing lang yung medyo nabibigyan ng highlight, but I would like to highlight more sports. I think we can create revenues not just in sports but also in public. I am actually an advocate for environment and fashion. So what I do is I advocate against fast fashion movement, and we advocate for usage of sustainable materials in creating textiles and creating fashion. They will be our armor. They will be our own arms in promoting Jensen destinations all over the barangays and all throughout the world. Samtang atol sa pageant, may pakilig sab si sparkle artist Luke Conde sa iyang performance dihang giharana ang mga general. Mapasalamaton sab si Luke sa mga kapusong general. Nakakatuwa yung mga taga-Jensen kasi sobrang nag-enjoy ako dun sa reception na binigay nila sa akin, dun sa warm smile, and of course dun sa pagtanggap nila sa akin. Kauban si Gary Balantay sa kamera. Ako si Jess, Tony Humabil. Para sa At Home with GMA Regional TV. Kapin 2 million pesos nga gituuhang iligal nga sigarilyo nasakmit sa otoridad sa Zamboanga City nga gisakay sa usa ka van nga gimanihuan sa usa ka retired police. Naharang sa checkpoint sa kapulisan sa Barangay Mercedes ang usa ka van nga adunay kargang karton-karton nga sigarilyo nga gituuhang iligal tungod wala matud pay mapakitang mga dokumento ang driver niini nga nailhang si Hasmin Tagona, 52 anyos, kinsa na ilang usa ka retired police. Anaa sa 62 ka master cases og 497 rim sa klase-klaseng sigarilyo ang sulod niini nga nagkantidad og kapin 2.1 million pesos. Nasayran niya tuig 2022 dihang mi-retire si Hasmin kinsa kanhi na destino sa Zamboanga City Police Station 2. Gimbestigahan na sa ang dinakpan samtang gi-turn over sa Bureau of Customs ang mga illegal nga sigarilyo alang sa saktong disposisyon. Gilaraw sa Zamboanga City LGU ang pagpatukod og usa ka cultural complex building alang sa mga indigenous people sa Dakbayan. Gipaniguro sa Zamboanga City LGU nga hatagan og pagtagad ang mga indigenous people sa Dakbayan pinaagi sa pagpatukod og usa ka cultural complex building alang kanila. Kini subay sa mando sa Ordinansa 547 nga naaprubahan sa milabay tuig. Sa maong cultural complex building, mamahimo kining usa ka venue alang sa 5 ka tribo sa Dakbayan nga maipasigarbo ang ilang mga kultura. Ang 5 ka tribo sa Dakbayan mao ang Sama, Bangingi, Yakan, Kalibugan, Subanon ug Badjao. Ang maong building project pagaponduhan og 100 million pesos. Kung ugaling matukod na kini ang giingong labing una sa nasod sumala sa Zamboanga City LGU. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita.
Daghang salamat sa mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local news matters. Before we end this program mga kapuso, gusto lang nato i-greet og happy birthday ang atong kapusong si Krisa Dapitan. Happy birthday Krisa! Og kami sa At Home with GMA Regional TV. Tibuok puwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.